Start planting in the backyard garden. Beautiful plant, especially grapes, a joy to behold each passing day. And trials and disease in the garden will never give up until victory is obtained in the grains of grapes. Beautiful plants, especially grapes, a joy to look at each passing day. Success is tasted, every picking and bite of every grapefruit. Beautiful plants, especially grapes, a joy to look at each passing day. Success is tasted, every picking and bite of every grapefruit. Beautiful plants, especially grapes, a joy to look at each passing day. Success is tasted, every picking and bite of every grapefruit. Start planting in the backyard garden. Beautiful plant, especially grapes, a joy to behold each passing day. And trials and disease in the garden will never give up until victory is obtained in the grains of grapes. Beautiful plants, especially grapes, a joy to look at each passing day. Success is tasted, every picking and bite of every grapefruit. Mga master, ito yung ating ubas na nandito sa unahan ng bahay, yung mga tinanggalan natin ng dahon. May mga sumisibol naman dahon na, pero yun nga lang, talagang hindi katulad ng nasa likod na kahit nagkasakit na parehas, iniwanan natin ng dahon na punong-puno pa rin ito ng asigla. Ngayon mga kaibigan, yung isa sa mga nabanggit ko doon sa nakaraang vlog, na gagawin natin doon sa kabilang garden, doon sa bagong gagawin nating garden, maglalagay tayo ng flower pot. Ito kasi sinabi ko din sa inyo na pwedeng lagyan. Pero sa ngayon, dahil yung tree links niya pasyadong bababa, kung ngayon lalagyan natin ng ng flower pot. Dahil magkakaroon ng problema sa pagbunga. Kaya hayaan natin sa ngayon. Pero kapag natapos ang pagbunga nito, at muling ikakating, magagawa natin ng paraan. Ito naman yung sa likod, ganun din. Mababa din yung tree links. Kailangan kapag nagkaroon tayo ng pagbunga na at magkakating tayo, doon natin gagawin yung flower pot na hollow block. Malusog yung ito sinasabi ko, mas maganda kung hindi natin tinanggalan ng dahon. Every day na may nangyayari sa ating mga halaman, yun din yung panahon na nag-i-improve tayo. Mayroon tayong natututunan. At yung mga mali na alam natin na nagawa natin, alam natin na hindi natin uulitin. Alam natin na yung mga bagay na yon ay hindi nababagay sa ating paghahalaman. At yung mga magaganda na nagawa natin na po pwede at bagay sa ating mga halaman,
ay ating lalong i-improve. Sa mga pagkakamali, dun tayo natututo mga master. Yan, marami akong natutunan sa mga araw na lumipas na tinutuklasan ko kung paano mag-alaga ng ubas o ng grapes. Ganun din sa pag-ferment ng bunga nito kung paano natin mai-improve. At the same time, yun din ang ituturo natin sa magiging mga kliyente natin. Yan, yung mga halaman natin, nakita natin na may improvement naman. Pero siguro, kaya nakakaisip ako ng iba na mas bigyan ng pansin na improvement. Siguro dahil hindi pa ako satisfied sa mga ginawa ko. Pero totally okay naman yung mga ginawa ko. Nag-improve naman. Ayan, diyan, maglalagay din tayo ng mga hollow block. Ito yung luwang, yung lawak ng ating gagawin. Mas iba ito sa dalawang taniman. Mas improvement ito mga master. Kasi meron na akong natutunan na kaalaman, hango sa mga pinagdaanan ko sa dalawang taniman ko. Sa unahan ng bahay at saka sa likuran ng bahay. Itong sa tagliran ng bahay, mas mai-improve kasi nakita ko na yung ibang pagkakamali. Although walang katapusan pag-aaral ang pagtatanim. Ang kagandahan dito, walang masyadong nakasangga. Direkta yung araw, halos napakahaba ng oras na may araw dito sa lugar na to. Ang isang problema lang, mababa yung area at ang improvement na gagawin natin dyan, itataas natin sa pamamagitan ng hollow block. Magkatabi lang. Ito yung unahan at yung kabila yung likuran. Ito yung likuran, papakita natin mga kaibigan. Ayun. Yun lang ang likuran na halaman na natin. Actually, baka yung likuran yan, hindi rin tumagal yan, mga ilang taon lang. Tatanggalin ko na rin yan kasi mag-a-adjust ako ng bahay dyan, mga kaibigan. Habang hindi pa ginagamit, aking munang pag-aanuhan. Ito mga kaibigan, ang sample na gagawin ko kung papaano ang paglalagay ng hollow block dun sa gagawin natin na flower pot. Yan. Hindi totally ganyan-ganyan pero halos ganyan na rin. Ipapakita ko sa inyo ng buo pagkatapos. Actually mga kaibigan, kung po pwede, 2 patong, pwede na rin siguro 1 patong na ganyan. Basta siguraduhin ko lang na yung mga ugat hindi magkakaroon ng problema. Ang kagandahan dito mga kaibigan sa ganyan, yung ugat mas matibay kumpara sa nakalutang o hindi nakakapit sa lupa at nandito lang sa loob ng flower pot. Once na masagi, kasi hindi ko siya sa semento, lalagyan ko lang ng pampatigas yung flower pot, yung mga hollow block, kasi anytime pwede kong tanggalin yung hindi sayang yung taniman. Kung sa semento yan, babasagin niya kung gagamitin yung lugar. Sa ngayon hindi ko na muna siya sa semento. Kaya siguro maganda sana yung dalawa. Pero yun nga, pag nasagi yan, mabasag yung lugar, maguho yung hollow block, posible na mamatay yung nakatanim kasi nakalutang yung ugat niya.
Titingnan ko pa rin sa area kapag ka naandun na. Yan, kalahati sana niyan ang ilulubog ko sa lupa. Ibibidyo natin na mas maliwanag para sa inyo mga master. Bali magkakat ako ng mga hollow block para magsaktuhan. Kailangan maging sakto sila. Maging yabe ba ang tawag? Yan mga master. Ganyan po ang magiging resulta. Yan. Diyan po tayo maglalagay ng mga patabang lupa para kapag ka nagtanim tayo nung ating mga seeds, mataba yung pagtataniman natin. Pili yung lupa. Yan yung sinasabi kong mas improve kumpara dito sa mga naunang mga tanim natin. Siyempre, bawat araw na lumilipas sa pag-aalaga natin ng garden, may improvement tayong magagawa. Yan mga kaibigan, yan yung isa sa mga lalagyan natin kapag okay na ang garden nito, nakapag-harvest na tayo. Hindi po katulad nun ang gagawin natin. Dito po ay isang linya, diretsuhan po. Kasi magkakatabi po ang puno dito. Hindi po katulad dun sa dalawa. Okay po mga master, kita po tayo sa mga susunod na video at syempre huwag kakalimutan mag-like, mag-subscribe at i-share po ang aking mga video kung kayo po ay interesado. Bye bye at God bless you. Ingat tayo lagi.